Isang solusyon sa napakaraming problema. Baka hindi kayo maniwala sa sasabihin ko na may isang napakasimple tayong pwedeng gawin nga para masolusyonan ang lahat ng problema natin. Binabanggit ko na ito palagi pero kung hindi mo pa nasubukan ito ay yun nga, hindi mo iisipin na talagang magiging epektibo itong solusyon sa mga problema. Kung kaya sana ay masubukan mo ngayon kapag sinabi ko kung ano ito. Ang solusyon na yan na nag-iisa na pwede mo natin gawin sa araw-araw para masolusyonan ang napakaraming problema ay ang pag-meditate. Paano nga ba nasusolusyonan ng meditation ang mga problema natin? Kung tutuusin, ang problema naman talaga natin sa buhay, hindi naman natatapos yan palaging may sunod na mga problema. Dahil ang mundo nga na ito ay puno ng pagdurusa, makasalanan tayo bilang mga tao, kaya nakatadhana talaga tayo na maghirap habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. Sa ibang salita ay meron nga tayong mga problema na kailangan nating pagdaanan habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. Kung kaya paano nga ba talaga masusolusyonan ng meditation yung mga problema na yan? Kapatid, ang pinaka problema talaga natin na sumusobra na tayo doon sa ating mga problema sana ay ang masyado nating pagproblema sa mga problema. Dito na nga nangyayari yung sobra nating pag-stress na naguguluhan na talaga tayo sa buhay at hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin, na-overwhelm tayo kumbaga. Pakiramdam na yon na problemado ka tapos talagang nalulunod ka na, yun naman talaga ang pinaka-problema natin na mas lampas pa kaysa sa mga ordinaryong inaharap naman talaga natin sa araw-araw na problema. Kung kaya ang pag-meditate ay napakahalaga kasi yung simpleng pag-upo mo at pagtingin mo doon sa paglabas at pasok ng hininga mo sa loob ng katawan mo, yan ang magdudulot ng kapayapaan, kalinawan at kaliwanagan para maharap mo ng maayos ang lahat ng problema mo sa buhay. Tapos yung mga bagay nga na hindi mo naiisipan kung ano yung solusyon ay dadaloy sa isipan mo dahil nakikinig ka nga sa sarili mong kamalayan at sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kung tutusin, mag-isa lang naman talaga yan kung halimbawa ay napupuno tayo ng banal na espiritu, magiging isa ang lahat. Lahat halos ng tao ay marunong magdasal. So yung mga pagdasal na ginagawa natin ay nagpapadala tayo ng intention sa Diyos sa kung ano yung gusto natin sana mangyari. Bukod pa sa mga pagpapasalamat natin at yung mga formula prayers na nandun na din yung mga araw-araw na kailangan natin katulad nga ng Our Father, di ba? Or the Lord's Prayer, depende sa kung anong sekta ang kinabibilangan mo. Tapos syempre meron din mga equivalent na mga dasal sa Muslim, sa Buddhist, na nandyan nga yung mga gusto natin ipahayag para doon sa mga araw-araw nating intensyon sa buhay. So marunong ang karamihan sa mga tao na magpadala ng mensahe sa Diyos, sa kalawakan, sa source, ano man ang tawag mo sa divine power. Pero kapatid, ang karamihan sa mga tao sa ngayong panahon ay hindi nga marunong makinig. So palagi tayong nagsasalita pero hindi naman tayo nakikinig sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Sige, nandyan, kadalasan yung mga tao iniisip nila na dyan sa Bible or sa Quran or sa Torah or sa Buddhipada or kahit ano man na mga sagradong libro, dyan idadaan yung mga mensahe ng Diyos. At maring may katugma sa mensahe nga ng Diyos yung mga mababasa natin, pero kung tutuusin, ang pinakamaganda talagang panggagalingan ng ating mga mensahe, yung direktang spiritual na karanasan natin mula nga sa mga meditation natin. Doon sa mga tahimik na panahon na nakikinig talaga tayo sa ating kalooban na nagbubulong ang Diyos sa atin, yan ang magbubunga sa ating kaliwanagan para malaman talaga natin kung ano ang katotohanan para sa sarili natin. Kaya nga siya nakakasolusyon sa mga problema dahil bukod pa nga sa may kapayapaan ka, dahil doon sa paghinga mo at pagtahimik tapos hindi ka masyado gumagalaw, dahan-dahan din yung hininga mo, binibigyan mo ng pahinga yung katawan mo, at dahil nga sa ganon ay nakaka-download tayo ng mga impormasyon mula sa Diyos at yun sana nga ang mga gabay na ibabahagi sa atin para magtagumpay tayo sa kung ano man yung hiniling natin na mga intensyon sa Diyos. Bukod pa nga dito ay kung palagi tayong nagsasanay sa ating meditations ay magiging mulat din tayo at maaalala natin yung mga panaginip natin. Kung tutuusin, ang ating pagtulog ay isang klase din ng meditation. Ang kahirapan lang para sa karamihan ng mga tao ay hindi nga sila nakakatanda sa mga panaginip nila dahil nga kulang sila sa enerhiya at hindi nila napagtutuunan ng pansin kung ano ang mga panaginip nila.
iniisip nila na panaginip lang yan, walang kwenta yan, kahit ano yung napanaginipan ko, walang halaga ang mga simbolong makikita ko. Pero kung pagtutuunan natin ng pansin, patuloy tayong nagme-meditate, tapos naririnig natin kung ano yung mga mensahe at nakikita nga din, kung halimbawa nakakakita ka na din sa third eye meditation, ay makikita mo kung ano yung mga binibigay na nga sa iyong gabay na sagot sa mga tanong na binabahagi mo nga sa mga dasal mo, or kahit iniisip mo pa lang, yun ang mga intention mo sa buhay na sinasagot na nga sana, pero hindi lang tayo kasi marunong makinig. Kaya nga sobrang importante na matuto tayo talaga mag-meditate lahat. Ang Panginoong Hesukristo, kung naniniwala ka nga sa Kanya, ay nagturo sa mga apostol sa kung paano mag-meditate, pero hindi pa naituro sa pangmalawakan talaga yung pag-meditate. Dahil nga umabot yung panahon na kailangan na siyang patayin. Pero may mga iba nga na nakakuha yung mga mystic na grupo na bahagi ng mga iba-ibang religions na nag-gets kung ano yung ibig sabihin nga ng Panginoong Hesukristo, na kailangan natin mag-meditate para makinig doon sa mga mensahe ng Diyos. At kahit nga hindi pa tayo nakikinig sa mensahe ng Diyos, ay pakinggan muna natin yung sarili nating katawan na nagbabahagi na nga sa atin ng mga kaalaman, lalo na tungkol sa sarili nating kalusugan. Mas mapapangalagaan natin ito kapag matuto tayong makinig. Karamihan kasi sa mga tao ay nagkakaroon ng sakit dahil nga sa sobrang stress, sa sobrang tinatawag nating anxiety, na paikot-ikot yung iba-ibang mga damdamin natin sa kalooban natin dahil nga ay wala tayong panahon para maproseso kung ano yung mga nangyayari sa atin sa araw-araw. Sa halip nga na mag-cellphone lang tayo tapos i-distract natin yung sarili natin sa pagpanood nga ng mga palabas o mag-video games tayo, maganda ay meron tayong mga panahon na nakaupo lang tayo at wala tayong ginagawa, at kung gusto mo ay pumikit ka or kahit nakatingin ka lang sa kalikasan tapos humihinga ka lang, ito yung panahon para nga mas maproseso mo yung lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo na maaaring meron kang mga damdamin tungkol doon na kailangan mong himayin para maunawaan mo kung bakit nga ba ganyan yung nararamdaman mo, tapos mailabas mo yung mga damdamin na yan. Napaka-basic nito pero nakakalimutan nga ng mga tao dahil nga sa modernong panahon na sobrang daming mga distractions. Kaya nga sobrang daming problema ang matatanggal sa simpleng pag-upo at pag-meditate na wala kang gagawin kundi umupo at tingnan yung paghinga mo at panoorin yung mga dumadaan sa isip mo. Tungkol man dito sa mundong ito or may nakita ka sa kabilang mundo, yun na ngayon kapatid, at nagbibigay ka lang ng panahon sa sarili mo na makinig sa iba-ibang nangyayari sa kapaligiran at lalo na sa kalooban mo. Minsan kasi masyadong busy yung mga tao na nakakalimutan na nila ang sarili nila. Okay lang sana yung tuloy-tuloy tayo doon sa mga gawain natin, pero wag natin gawin yan na mga dahilan na makalimutan na natin pakinggan yung sarili natin at pakinggan ang Diyos. Kung kaya sana ay matry mo nga yung sinasabi ko, kung halimbawa ay meron kang mga problema, naguguluhan ka sa isip mo, bigyan mo yung sarili mo ng time na makaupo ka lang tas wala kang gagawin. Mag-meditate ka. Sundin mo yung gabay sa mindfulness meditation ko or yung gabay sa third eye meditation. For free ang mga gabay na yan. Doon ka lang sa ericrojas.com/free. Nandyan yung mga gabay sa iba-ibang klaseng meditation. Tapos meron ako yung post na link sa description para nga makita mo yung sinasabi ko. Try mo para sa sarili mo. Kasi hindi ko lang maibabahagi ito doon sa pagsasalita kong ito. Ikaw mismo ang makakaranas para sa sarili mo kung totoo nga yung sinasabi ko. Napakaraming mga problema sa modernong panahon ay masosolusyonan sa meditation. Dahil nga kadalasan, hindi yung problema mismo yung problema natin, kundi yung pagproblema sa problema. Lahat naman tayong tao dito may mga sitwasyon na kailangan nating harapin, may mga responsibilidad tayo na kailangan gampanan, pero hindi yan dahilan para lunurin ang sarili natin sa stress. Pinaka-importante nga ay matuto tayo na harapin ang lahat ng hamon sa buhay na may kalinawan, kapayapaan, at kaginhawahan sa ating kalooban, na masaya tayo dun sa ginagawa natin. Para hindi tayo pumangit, hindi tayo tumanda. At mas tatagal tayo sa lahat ng mga ginagawa natin kung matutunan nga natin na pakiramdaman ang ating mga sarili, tapos yung kamalayan natin ay sakyan natin sa paraan na nakakahinga tayo ng maayos sa lahat ng ginagawa natin. Nabibigyan din natin ang sarili natin na tingnan yung mga nangyari doon sa ating sarili at bakit nga ganito yung nararamdaman natin, at yung mismong paghinga lang na yon ay nakakawala na ng stress. Siyempre, kailangan mo na mag-effort konti at bigyan mo ng oras ito. Hindi kasi ito katulad ng iinom ka lang ng isang droga para lang maiba yung pakiramdam mo. Kailangan
mong bigyan ng panahon, pagsikapan ito. Pero sa katagalan ng panahon, halimbawa ay pagkatapos ng ilang araw, ilang linggo na nagme-meditate ka, ay meron ka ng mararamdaman na pagbabago sa sarili mo. Kahit nga yung unang session, kapag natikman mo kung ano yung kapayapaan na humihinga ka lang, tapos pinapakiramdaman mo lang ang sarili mo, ay ang ganda ng magiging pakiramdam mo. Ulit, sana ay hindi lang kayo maniwala sa mga sinasabi ko, kundi gawin ninyo para sa sarili nyo. Kasi lahat ng talagang katotohanan ay experience. So, danasin natin kung ano nga ba ang meditation na ito. Pakinggan natin ang ating sarili, pakinggan natin yung Diyos, at marami pa akong ibang hindi nababahagi dito na magiging benepisyo nga dyan sa pagme-meditate na yan. Tapos wala namang mawawala sa'yo, di ba? Libre ito, at kaya mong gawin sa bahay mo, at kahit nga 5 minutes lang muna, tapos gawin mo 15 minutes, tapos gusto mo mas matagal, nasa sayo na, pero ako kadalasan, yung mga sessions ko naman ay 15 minutes lang din. At nakukuha ko na din yung mga benepisyo na sinasabi ko sa inyo. Yan na yung standard para sa akin bilang isang spiritual na tao, yung 15 minutes na meditation. Minsan meron akong mas mahaba na umaabot sa 1 oras, pero bihira lang yon kumpara nga doon sa 15 minutes na ginagawa ko araw-araw. Try mo lang na nasa komportable kang pwesto, umupo ka lang, bumikit ka ng mata, tapos tingnan mo lang yung hininga mo, tapos kung may mga nakikita ka doon sa isip mo, na mga visions, panoorin mo lang, tapos pagkatapos noon, i-journal mo kung ano yung mga nakikita mo. Sundin mo yung mga gabay ko sa mga meditation, at sumabay ka sa meditation ko kada Sabado ng 10 AM sa mga social media platforms ko. Mag-relax lang tayo, tapos patuloy lang tayo sa meditation habang ginagawa nga natin yung araw-araw nating mga responsibilidad sa ating buhay. Wala namang mawawala sa atin, mga kapatid, kundi yung stress. Ayaw mo naman na nasa iyo pa rin yung stress mo sa katagalan ng panahon, di ba? Yan ang isang bagay na mas magandang mawala sa atin. Normal naman yung makaramdam tayo na parang meron tayong challenge na haharapin, pero hindi lang yung sobra na talagang ma-overwhelm tayo, na hindi na tayo nakakagawa ng maayos sa ating buhay. Ako, sa mismong experience ko din, nabibusy ako, pero dahil nga sa pagme-meditate ko, ay meron akong parang angkla or groundedness, nakaugat ako dun sa kung ano talaga yung buhay ko. At tinanggap ko yung mga katotohanang spiritual, halimbawa na lahat naman talaga tayo ay mamamatay at lahat ng pagdurusang ito ay matatapos din. Pero hindi ko sinasabi yon sa isang masamang paraan. Sinasabi ko yon dahil alam ko kung ano yung pinatutunguhan natin at lahat ng mga pinagsisikapan natin dito ng mga material ay mawawala, pero yung mga spiritual na naiipon natin sa katagalan ng panahon, yun ang mga mas mahalaga. Lahat ng mga ito ay magkakaroon tayo ng mga realizations para sa sarili natin kung patuloy tayong mag-meditate, kasi yan yung nararamdaman talaga natin, yung pag-iral natin, at hindi lang tayo nagbabasa tapos head knowledge lang yan kasi yung intellect, yung pag-iisip natin, yung pag-iipon ng mga iba-ibang kaalaman dahil sa mga pagbabasa natin, iba yan kesa dun sa dinanas natin ng direkta sa ating pag-iral sa pamamagitan nga ng meditation. So yun nga yung binabahagi ko sa inyo para ma-activate yung intelligence talaga natin bilang tao dahil nga doon sa kamalayan natin sa kung ano yung katotohanan. So sana ma-try mo, kapatid, kung ano yung sinasabi kong meditation. I-click mo lang ang link sa post description para sa free gabay para dyan. Napakasimpleng gawain, pero napakaraming problema na masusolusyonan, kasi yung pinakaugat ng sumusobra yung pagpoproblema natin, yun ang matatanggal sa mismong pagme-meditate natin. Sana matry mo for free. Kapatid, click mo ang link sa post description. Salamat, kapatid, at God bless.